Hello, magandang gabi po sa inyo mga kapuntos na nanonood sa ating live ngayon sa YouTube at saka sa Facebook. Narito naman po tayo ngayon ulit para sa ating gabi ng pagtalakay sa iilang kaya ng mga ginagawa ng mga taga-ibang sekta na ipinupuko sa atin dahil lamang sa kanilang matinding galit, hatred, pikon, inis, na alam naman natin na hindi yan sa Diyos, yung ganyang klaseng pag-uugali. Pero bago muna po yan, doon po sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please hit po the subscribe button at the notification bell para maging updated po kayo sa bawat video na ilalabas namin sa channel na ito. Pero talakayan naman natin yung isang ginagawa ng taga-ibang sekta. Hindi ko alam kung ito ba Iglesia ni Cristo, ito ba MCJ, hindi ko alam. Basta matindi yung kanyang galit sa Katoliko, tayo sa Katoliko, pag tayo nagkipagkaibigan sa mga tao, wala tayong pakialam kung ang ating kaibigan isa bang Iglesia ni Cristo, na member ni Manalo, o ito ba MCGI, o ito ba Seventh-day Adventist. Hindi natin yan tinitingnan. Alam nyo kung bakit? Dahil tayong Katoliko talaga in reality is when it comes to faith, tayo po yung may tinatawag na na malinis na puso, hindi mapagpaimbabaw. Kung babasahin po natin, sinasabi po sa 1 Timoteo 1:5, ngunit ang kinauuwian ng bili na yung pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Yung mga pananampalatayang hindi paimbabaw, meron niyang malilinis na puso, Meron niyang malilinis na puso. Sa tayong mga Katoliko, pag tayo nagkipagkaibigan sa isang tao, hindi natin tinitingnan yung kanyang relihiyon. Hindi mahalaga sa atin kung anong sekta siya nananampalataya, ang mahalaga kaibigan natin siya. Pero sa ibang sekta, hindi ko alam kung itong nag-post na ito ay member ba ng INC o member ng MCJ, hindi ko po alam. Pero matindi ang kanyang galit, Matindi ang kanyang galit sa kay Padre, at dahil doon nagkakalat siya ng kasinungalingan. Sabi sa Biblia po sa Kawikaan 6:16 hanggang 19, may 6 na bagay ang ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, yung mga makatingin sa kapwa, kala mo kung sino siya. Ayaw ng Panginoon yon. Yung masyado kang mataas sa sarili mo, tapos yung iba ay ibinababa mo, ikaw taas ng tingin mo sa sarili mo, yung iba ibinababa mo, ayaw ng Panginoon yun. Yun ay ang mga tao may palalong mata. Ano pa? Sinungaling na dila. Yun. Yung mga nagsasabi ng kasinungalingan, ayaw niya yun. Mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, yung mga pumapatay, ayaw rin yun ng Panginoon, Ano pa? Puso na kumakatha ng masamang akala, yung napakahilig yung masyadong mahilig kumatha ng ng mga kasinungalingan, yun. Mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Yung normal lang sa kanilang gumawa ng masama. Wala silang pakialam kung yung kanilang ginagawa ay masama sa paningin ng Diyos. Basta ang mahalaga sa kanila, enjoy sila. Enjoy na para bang wala akong pakialam, pinanonood ako ng Diyos. Wala. Yung tawag, yung kanilang sinasabi nila na sila ay alagad daw ni Kristo, alagad daw ng Diyos. Pero sa kanilang pag-uugali, kitang-kita mo yung hatred. Yon, ayaw ng Diyos yung mga gano'n, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Ano pa? Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang nagasik ng pagtatalo sa gitna ng mga kapatid.
yun ng mga ugali na ayaw ng Diyos. Pero alam niyo ba, noong mga nakaraang araw, doon sa Facebook, sa social media, merong nag-post ng matinding kasinungalingan, no? Matatawag mo itong, masyado siyang desperado. Very desperate siya na gawin na itong uri ng kasinungalingan na ito upang ma-enjoy niyo yung ano niya, kung ano yung comment ng mga tao, ano yung baka ma-trending yung ginagawa niya. Ang mahalaga sa kanya is nag-enjoy siya. Wala siyang pakialam kung yung sinasabi niya ay kasinungalingan o hindi. Ang mahalaga sa kanya, nag-enjoy siya. At narito ang kanyang post. O, ayan. Titingnan ninyo dyan, yan ay parang chat daw niya kay Padre. Pansinin niyo, hindi inilabas ang pangalan para hindi matrace kung sino siya. Diyan pa lang, aware na tong nag-post na ito na nagsisinungaling siya. Aware na aware, no? Very aware siya na nagsisinungaling siya sa mga oras na ito. Pero wala siyang pakialam. Basta ang mahalaga sa kanya, masiraan niya yung isang tao. Sabi niya dito, Father, may ina po ba ang tunay na Diyos? Sabi daw ni Padre sa kanya, sino naman may sabi sa iyo na may ina ang Diyos? Siyempre, wala siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Alam nyo, itong sagot na ito'y hindi sagot ng isang paring Katoliko. Ha? Alam ng paring Katoliko, alam na si Father Darwin, bago yan naging paring Katoliko, yan ay Catholic Faith Defender. Bago yan nagpare, alam na niya kung ano ang dogma ng simbahang Katoliko. At hindi kailanman nakikipagtalakayan si Padre through chat. Hindi naman yan keyboard warrior. Ba't hindi magsinungaling to? Ngayon, nung hinanap namin yung ano niya, yung post niya, hindi na makita, no? Hindi na makita sa Facebook, dinilit yata. Hindi na makita. Pero at least nakakuha tayo ng kopya bago niya i-delete ito, no? Ang pangalan nito ay sino ba 'yon? Yung ano niya? Nawala yung sino ba yung nag-post noon? Dinilit na kasi, no? So sa imaheng ito, halata na nagsisinungaling yung taong 'yon. Very obvious, very obvious. Sabi niya, sino naman may sabi sa iyo? Unang-una ang tanong kung ako si Father Darwin Gitgano, tatanungin ako na, Father, may ina po ba ang tunay na Diyos? Meron, when you are saying to Jesus Christ. Bakit? Si Jesus Christ ay tunay na Diyos naman talaga si Jesus Christ. Oh, yan ay mababasa natin yan sa Filipos 2:6 Contemporary English Version, ginagamit ng INC o ng MCGI ang version na ito. Simulan natin sa 5. And think the same way that Christ Jesus thought. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Anong sabi daw dyan? Christ was truly God. Ano ba ang tanong? Father, may ina po ba ang tunay na Diyos? Ang sagot, yes, because Christ was truly God. Alam niya ni Father Darwin. Ha? Alam niya alam nga namin Alam ni Father Darwin bago nagpare yun ano yun, Catholic Faith Defender yun ng ilang taon. Bago siya nagpare. Alam niya yun. Father, may ina po ba ang tunay na Diyos? Para sa aming mga Katoliko, si Kristo ay tunay na Diyos. Pero ang sagot daw dito sa nagpapakunwaring si Padre daw, sino naman ang may sabi sa iyo na may ina ang Diyos? Hindi ganito sumagot si Padre. Alam ni Padre na kung ang tanong ay galing sa ibang sekta, yan ay may halong panlilinlang. Kaya kahit na yung tanong isang uri ng tanong na misleading question, magbibigay si Padre ng sagot hindi batay sa misleading question, kundi sa tunay na sagot. Hindi wala siyang pakialam kung ang nakikinig ay tatanggapin niya o hindi.
Basta sasagot siya na kung ano ang tamang sagot. At ang tamang sagot sa naturang tanong, Father, may ina po ba ang tunay na Diyos? Yes. When you say is Jesus Christ, yes, merong ina ang tunay na Diyos. Pero ang sinabi dito, sino naman ang may sabi sa iyo na may ina ang Diyos? Siyempre, wala siya. Wala. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Yang katwiran yan na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ha? Yang katwirang yan ay katwiran ng hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ngayon, ang sabi dito, sino naman may sabi sa iyo na may ina ang Diyos? Siyempre, wala. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Tama yon na siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Ang tanong, nagkaroon ba siya ng ina? Basahin natin sa Galatia 4:4. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So yung Diyos Ama, yung Diyos, isinilang, no? Isinugo niya yung kanyang anak upang isilang ng isang babae. Ano naman itong isinilang ng isang babae? Isaias 9:6. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. So ang batang isisilang na maghahari sa amin ay tatawagin siyang makapangyarihang Diyos. Siya ay tatawagin na makapangyarihang Diyos. Ano naman ang sinasabi doon sa 1:1? Basahin naman natin. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. And is himself God. And Christ became a human being. When he became a human being, ano nangyari sa kanya? Hebreo 2:14. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. So maliwanag dito na kung ang mga anak ay may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Bakit? Christ became a human being. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. Nagkatawang tao siya sa magitan ni Mama Mary. Ano naman yung verbo na nagkatawang tao? At ang verbo ay Diyos. Ang verbo ay Diyos, nagkatawang tao. Napakaliwanag na Tagalog, ayaw unawain ng mga ayaw umunawa. No? Napakaliwanag na Tagalog, ayaw unawain ng mga ayaw umunawa, mga sirado ang isip. Kaya ngayon, gumagawa na lang ng kung ano-anong mga diskarte para si Padre yung kanilang, sino maniniwala sa inyo? Na? Tingnan ko yung mga comment. Sabi nila, huwag ka na magpaliwanag, Father. Ibig sabihin, sinakyan agad nila. Hindi nila talaga kinontak si Padre. Ako, as personal na laging kasama ni Padre for almost 4 years, no? Hindi ako naniniwalang ganyan siya sumagot. Bakit? Minsan na siyang natanong ng ganyang tanong. Minsan na siyang natanong ng ganyang uri ng tanong at narinig ko kung paano siya sumagot. Ang kanyang sagot, kapag si Kristo ang iyong tinutukoy, yes, may ina ang tunay na Diyos. When you are referring to the second divine person, when you are referring to the second divine person, yes, may ina ang tunay na Diyos. Pero doon sa chat daw di umano, ang sinabi daw ni Padre, sino naman may sabi sa iyo? Yan ay isang maliwanag na pagsisinungaling. Ano naman ang sinasabi doon sa
patungkol sa pagsisinungaling. Kawikaan 12:22. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang nagsisigaw ang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Yung mga sinungaling, yung gumawa ng chat na ito, gumawa ng edited chat na ito, ay halatang nagsisinungaling dahil hindi ganyan sumagot si Padre. Yan. And besides, yung paggawa ng kanya, napakasimple lang. Ginawa na sa akin niya ng isang Seventh-day Adventist na si Ineo Oder. Sabi niya sa akin, pagalingan tayo sa edit. Pagalingan. Nakagawa siya ng mga mensahe na ipinalitaw niya na mensahe ko raw. Pinalitaw niya na mensahe ko raw. Pero ang totoo, hindi ko naman siya mensahe. Pero pinalitaw niya na mensahe ko raw. Sabi ko raw doon na in-order, hayaan mo na lang kami sumamba sa demonyo. Sinabi ko raw yun. Profile ko yung Pero nabuking ang kaniyang kasinungalingan. Dahil pinalitaw pala, gumawa pala siya ng isang dummy account. Ginamit yung pangalan ko, ginamit yung profile pic ko, pero nabuking ko siya dahil tiningnan ko yung mga nasa friend list niya, ni isang kamag-anak ko wala. Pero andoon si Richard Linganay, na isa sa mga nakikipagtalakayan sa akin na Sabadista. Yung si Ineo tsaka si Richard Linganay, sila yung mga SDA na hindi makatulog dahil hindi ako matalo-talo sa talakayan. Yung ginawa na lang para makakuha ng simpatya doon sa mga Sabadista na nakapunto siya is gumawa siya ng isang dummy account at pinalitaw niya na ako yon na nagsabi sa kanya na hayaan mo na lang kami mga RCC na sumamba daw di umano sa demonyo. Yun ang sabi niya. Pero hindi ako nagsabi nun. Pinalitaw lang niya tapos nag-reply daw siya. Gayang-gaya ng ganito. Nag-reply daw. Yung sa akin naman, nag-reply daw siya, salamat, Jando, at inaamin mo na ngayon. Kung ako pa sa iyo, ayun. Tamo? Ganyan ka-desperado itong mga sinungaling na ito. Sabi naman po dito is, yung sabi niya, kapag po ba, Father, may isang mangangaral di umano ng salita ng Diyos na nagtuturo o nagsasabi na ang Diyos ay may ina di umano, ito po ba ay totoong mangangaral o lingkod ng Diyos? Ang sagot, yes. Based sa pagkakilala ko kay Padre, ang sagot niya dyan sa tanong na yan ay yes. Bakit? Ayon sa Biblia, nang dinalaw ni Santa Maria si Saint Elizabeth, ganito ang kanyang sinabi. At nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. Tandaan nyo nang may sinabi si Elizabeth, siya ay puspos ng Espiritu Santo. Ano ang isinigaw? Ano ang isinigaw ng babaeng puspos ng Espiritu Santo? At sumigaw siya na malakas na tinig at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Ano raw sinabi niya? Ina ng aking Panginoon. Yung Panginoon niyang nasa sinapupunan ni Maria. Ang tinutukoy niyang may ina. At ano nga yung isisilang? Balikan nga natin kung ano yung isisilang. Isaias 9:6. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at Prinsipe ng kapayapaan. Ano ngayon ipapanganak? Makapangyarihang Diyos. Yan. So, ito ay isang bagay na pagsasadya sa pagsisinungaling,
na matindi talaga. Parang ano to eh. Tinamaan siya nung sinasabi sa unang Timoteo 4, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Ano ibig sabihin yan? Ang mga aral na ito itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Yung palang hiniruhan ng waring bakal na nagbabaga, ibig sabihin pala noon is walang konsensya. Ngayon, itong gumawa nito, isang taong walang konsensya. Dahil alam niya kasinungalingan ng kanyang ginagawa pa rin niya. Kung sino man ang gumawa nito na tinatago ang kanyang pangalan, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa ginawa mong ito. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. No? Doon sa mga hindi marunong magsisi, enjoy na enjoy yung kanilang paggawa ng kasinungalingan. Paninira ng budhi. Enjoy na enjoy yung gumawa ng taong ito. Enjoy ang paggawa niya nito sa kanyang kasinungalingan na yon. Ano sabi dito? Wala na handog para sa iyo. Wala nang handog. Kasi sinasadya mo gumawa ng kasinungalingan. Kalain mo, yan, tanong daw niya, ako alam ko kung paano sumagot si Padre. Magkasama ba naman kami niyan? Pag si Pali tinanong ito, ang sagot niya, yes, mangangaral at lingkod ng Diyos ang nagsasabi na ang Diyos ay may ina dahil si Kristo para sa Katoliko ay tunay na Diyos. Hindi naman peking Diyos si Kristo para sa Katoliko. Si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. At dahil nagkatawang tao, may ina. At para sa amin sa Katoliko, nung si Kristo ay nasa sinapupunan ng kanyang ina, hindi nawawala ang kanyang pagka-Diyos. Nananatili ang kanyang pagka-Diyos. Colosas 2:9. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. Nananahan. God was manifested in the flesh. Kaya nga si Kristo, yung katawang tao niya, nasa sinapupunan ni Santa Maria, nananahan doon ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nga kahit na anong mangyari sa kanyang katawan, na-attribute sa Diyos. Na-attribute. Ano man ang mangyari sa kanyang katawan, na-attribute sa Diyos. Kaya nung si Kristo ay namatay, ano ba? Hindi namatay ang Diyos. Dahil talaga namang namatay siya. Sinabi naman ni Kristo talaga, ako ay namatay at muling nabuhay. Ba't niyo tatanggi yun? Ngayon, eto naman tayo. Doon sa kasinungalingang ginawa, ano raw yung isinagot daw ni Padre daw di umano? Sabi ng sinungaling na ito, ano daw sinagot ni Padre? Kapag may makita kang tagapagturo na nagtuturo na may ina ang Diyos, ay itakwil mo, hindi yan sa Diyos, yan ay bulaan, mga ngaral. Ito ay argumento ng isang naniniwala na si Kristo ay hindi naging Diyos. Ito ay paniniwala ng isang taong hindi naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Yan. Halata na. Anong uri ng relihiyon ang gumagawa ng ganitong kasinungalingan? Dahil para sa mga naniniwala na para sa amin sa Katoliko, si Kristo ay tunay na Diyos at ipinanganak ng isang babae, kaya nagkaroon siya ng ina. Whether you like it or not, ang tunay na Diyos na si Kristo, nung siya'y nagkatawang tao, ay nagkaroon siya ng ina. Whether you like it or not. But that's reality. Hindi mo man mabasa sa Biblia, as long as yan ay realidad, yan ay realidad. Hindi rin turo sa Katoliko ang Bible alone. Hindi turo sa Katoliko ang Bible alone.
Bakit? Maraming katuruan, maraming realidad, mga kaganapan sa buong mundo, hindi mo na mabasa sa Biblia. Kaya hindi natanggap ng Katoliko ang doktrinang Bible alone. At si Padre, hindi na nakikipagtalakayan through chat. Ano ba naman kayo? Ganyan kayo kadesperado? Kung ako nga, ha? Ayaw ko yung pagiging keyboard warrior, how much more si Padre, ipapa-keyboard warrior nyo? Ha? Pabibigyan ba kayo niyan? Busy yan sa pagpapalaya sa masasamang espiritu. Busy yan sa pagtulong sa kapwa. Busy yan sa pagpapalabas sa masasamang espiritu. Tapos sasabihin, parang ipinalito nyo na pinagbigyan kayo ng pagkakataong replyan kayo, na naginip yata kayo ng gising. No? Di totoo yan. Yan ay matinding pagsisinungaling. Kung sino man ang gumagawa nito, alam ng Diyos na ikaw ay nagsisinungaling. At alam mo kung ano ang ipaparusa sa iyo. Tandaan nyo, sa relihiyon nyo, wala kayong kumpisal. Oh, sa amin, meron kami. Sa inyo, wala kayong kumpisal. At sa tingin nyo ba, sabi kasi sa amin kasi, sabi kasi sa Biblia, ang taong, 28:9 pala, ang taong hindi sumusunod sa kautusan, kahit panalangin niya ay kasusuklaman ng Diyos. Ha? Sa amin sa Katoliko, ang taong hindi sumusunod sa kautusan, kahit ang kanyang panalangin ay kasusuklaman ng Diyos. Ano ba mangyayari sa tao na hindi sumusunod sa kautusan? Unang Juan 3:4. Ang lahat na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, pag nilalabag mo ang kautusan, hindi ka sumusunod, nagkakasala ka. At kapag nagkakasala ka, Kawikaan 28:9, hindi yung panalangin mo kasusuklaman ng Diyos yan. No. So, sabi nila, bawal yung kumpisal. Sa amin, meron kasing sinasabi sa Biblia kasi 1:20-21. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na espiritu. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. So, dito, maliwanag dito, ito ay isang authority. Hindi to gaya sa Mateo 6:14, na kung hindi mo patawarin, yung isa, hindi ka patatawarin. Basahin natin sa Mateo 6:14. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi nyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin. Iba dito. Sa 6:15 na Mateo, pag hindi mo pinatawad, hindi ka rin patatawarin. Pero dito sa 1:20-23, sabi dito, kung hindi ninyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya, hindi dama yung hindi nagpatawad. Hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Bakit? Kasi, pag humingi sila ng tawad, patatawarin sila. Pag hindi mo pinatawad, hindi sila mapapatawad. Yan ay isang authority. Wala yan sa ibang sekta na pananampalataya. Ngayon, pag nagkasala kayo, direct to God ang dasal nyo. Patawad. Paano ngayon yan? Yung inyong mga panalangin ay kasuklam-suklam na. So, mahirap yon, di ba? Kaya meron kaming tagapagtanggal ng aming kasalanan, yung aming Sacrament of Reconciliation. Pag natanggal na yun, humingi kami ng sorry sa Panginoon, direct to God, kasi natanggal na, may, naririnig na yung panalangin namin. Kasi yung kami kasalanan, yun ang dahilan na hindi kami marinig. So, para kami pakinggan, kailangan matanggal yon ng Sacrament of Reconciliation. Yon. Yung ginagawa niyo, enjoy na enjoy kayo sa pagsisinungaling. Kalahin nyo, yun daw sinabi doon ni Padre, hindi ako naniniwala. Lalo na, ako, hindi ako naniniwala na ganito siya sumagot.
No? So, ito ay isang sagot ng isang taong sinungaling. Huwag kayong papaniwala sa, sabi ito, may kilala po kasi ako pa din na nangangaral daw di umano ng salita ng Diyos. Pero nagtuturo na ang Diyos daw ay may ina. Baka nga po kilala nyo. Yan, dito na makikita ang kanyang kasinungalingan. Unang-una, ang sinagot daw ni Padre daw dito is, sino naman ang may sabi sa iyo na may ina ang Diyos? Ha? Sino naman ang may sabi sa iyo na may ina ang Diyos? Pero pinagbatayan niya yung post ni Padre na Mother of God, pray for us. Tapos dito sinabi niya, sino bang nagsabi sa iyo? Very obvious na gumawa nito ay isang matinding magsinungaling. Oh, sabi pa dito, sino yan lapastangan na yan? Hindi ganyan magsalita si Padre. Very desperado ka yata na na gumawa ng masama. Very desperado kang gumawa ng masama kung sino ka man, no? Nakalimutan ko yung kanyang pangalan, pero nakuhanan kasi ng no? Dahil may nag-comment doon na siyang nireplyan ko. Para bang tinag yung pangalan namin, kaya napansin namin yung post niya, no? Sabi daw niya dito, sinabi daw ni Padre, sino yung lapastangan na yan? Hindi yan linya ni Padre, hindi siya ganyan magsalita. Ha? Hindi siya ganyan magsalita. Yan ay salita ng isang taong maangas. Ano ba si Padre pag nagsalita? Fight ni Maria, tatak si FD with a humble heart. Humble heart. Ganyan si Padre magsalita. Ito namang gumamit ng kanyang pangalan, maangas to, maangas. Ugali ng may pagpapataas. Pagmamataas na ugali ang gumawa nito. Na? Pakilala mo sa akin, natuturuan ko ng tamang aral. Hindi ganyan hindi ganyan si Padre magsalita. Ha? Hindi siya ganyan magsalita. Sa tagal ba naman ng kasama ko siya, alam kong hindi niya kailanman sinabi yung terminong lapastangan. Ha? Na sinabi niya, papuntahin mo nga rito yan, at turuan natin, hindi ganyan. Actually, ang turo sa amin ni Padre, pagkausap namin ibang sekta, do not impose your faith. What we have to do is to propose, not to impose. Yan ang turo ni Padre sa amin. Tapos ito, sabi niya, pakilala mo sa akin, tuturuan ko ng tamang aral. Hindi ganyan siya magsalita. Napakasinungaling ng taong to. Ganyan na ba kayo kadesperado? Ha? Ganyan na ba kayo kadesperado upang siraan ang isang paring hindi naman ganyan? Gumawa ng matinding kasinungalingan para lang ipalito na si Padre nagsasalita. Matinding kasinungalingan to, tuwang-tuwa ang demonyo sa iyo kung sino ka man. Ha? Tuwang-tuwa ang demonyo sa iyo kung sino ka man. Bakit? Ba't mo ginagawa ito? Sabi niya dito, sige po, Padre, butatain niyo po para matuto. Ito po siya. Ayan, si Padre. Alain mo, napakaliwanag ng kanyang sinabi. Mother of God, pray for us. Pero ang sinabi dito, sino naman ang may sabi sa iyo na may ina ang Diyos? Tingnan mo, matindi magsinungaling to. Ha? Ako, naniniwala ko, ito talaga yung sinabi ni Padre. Mother of God, pray for us. Oh. Dahil nasa dogma namin yung Mother of God, natural. Wala sa dogma namin na ito, wala sa dogma namin to. Ted na? Tawag ka ng tawag, Ted na? Oh, continue. Na ang Diyos walang ina, wala yan sa dogma namin. Kasi pag sinabi kasing Mother of God, specifically ang nasa isip namin si Kristo. Hindi yung Ama. Hindi yung Ama. Yung naniniwala lang na ang Diyos ay ang Ama, malamang siya ang mag-isip ng ganito. Na napaka-imposible ang Diyos may ina. Kung ang kanya nasa isip niya na Diyos, yun lamang Ama. Oh. Pero, doon sa maniniwalang si Kristo ay Diyos,
si Kristo ay Diyos, minsan hindi sila naniniwala na si Mama Mary ay Mother of God. Gaya ng SDA, hindi sila maniwala na si Mary Mother of God. Ang bilang kanong dahilan, hindi mababasa letra pinagtatalakayan kasi hindi mabasa letra por letra. Ang nasa Biblia, tinawag ni Saint Elizabeth si Mama Mary na ina ng aking Panginoon. Yon. Ina ng aking Panginoon. At ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. Ayon, nung siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina, nananahan sa kanyang katawan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya si Mama Mary ay Mother of God. Dahil nung si Kristo ay nasa sinapupunan ni Mama Mary, naging sanggol, pinanganak, pinalaki, pinadede, lahat yon nandoon ang kanyang buong kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos. Hindi naman nahiwala yun eh. At bumalik lang nung lumaki na siya. No? Hindi naman ganun. Kaya itong sinungaling na ito na nagtuturo ng ganito, naku, ingat-ingat kayo. No? Ingat-ingat. Teka, ako yan ha. Teka, papaliwanag ko bakit mahina ang Diyos. Ayan. So, binawi daw kunwari. Binawi daw kunwari. Matindi to. Enjoy na enjoy siya sa ginagawa niya. Enjoy na enjoy siya. Alam niyo na siguro kung sino may hatred. Tiyak, hindi to Katoliko. At kung Katoliko man ito, na gumagawa ng ganito, kilala ko kung sino. Kilala ko kung sino, kung Katoliko ito. Pero kung hindi ito Katoliko, ay natural. Hindi siya Katoliko eh. Kaya kung ano man yung kanang sekta, kayo na bahala mag-isip, kayo na bahala connecting the dot na siyang gumawa nito. Kasi ang alam ko, minsan nag-post ng ganito si Juan Pedro. Ba, ito, pakita natin. Yan o. Si Juan Pedro, ayan o. Parikoy, Darwin Anobergit Gano, saang talata ng Biblia mo matatagpuan itong sinasabi mong Mother of God? Talibong version ba ginamit mo? O, yan. Sino ang nag-post niyan? Si alias Juan Pedro. Bakit alias? Kasi hindi naman yan pangalan niya eh. Alias Juan Pedro. So, siya yung nag-quote nito. Yung Mother of God, pray for us na pinost si Father Darwin. At siya rin na ang may banat sa akin. Sabi niya, asan yung banat niya sa akin? Ayun na nga, di umamin din sa katagalan itong si J.D. Alabado, right hand ni Darwin Anobergit Gano. Hindi matatagpuan sa Biblia ang katagang Mother of God na itinuturo ng mga pari. No, hindi daw matatagpuan. Para mo na rin sinabi na hindi rin matatagpuan sa Biblia na si Pedro may asawa. Kasi sa Biblia, wala namang mababasa sa Biblia na si Pedro may asawa. Kahit saan ka maghanap, walang mababasa sa Biblia na si Pedro may asawa. Bakit? Ano bang mababasa sa Biblia? Si Pedro may biyenan. At kung si Pedro may biyenan, gamitin mo utak mo, Juan Pedro. Kung si Pedro may biyenan, tapos sasabihin mo, wala siyang asawa, biyenan lang. Pagtatawanan ka ng madlang people. No? Pero, pag sinabi na wala talaga yung katagang ina ng Diyos, kasi nasa Biblia kasi, ina ng aking Panginoon. Yun ang nasa Biblia eh. Ina ng aking Panginoon. At ang tatalakayin dyan, kung ano yung Panginoon na yun, yun ba ay referring to God? O referring to an ordinary human? Kasi, sa Biblia kasi, meron kayong nakalagay sa Biblia kasi, God was manifested in the flesh. 1 Timothy 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Bakit? God was manifest in the flesh because God became a human being. And that is not referring to the Father. It is referring to the Son, not to the Father. No? So, very desperate itong gumawa nito na sekta na gumawa ng itong uri ng kasinungalingan
o sino ka man, alam mo na ang ginawa mo ay kasinungalingan. Alam mo na ang ginawa mo ay isang uri ng pang-aasar. Enjoy na enjoy ka, pero ang tanong, nai-enjoy ba ang Diyos sa ginagawa mo? Kung ikaw nga naniniwala na ikaw ay alagad daw ng Diyos, isipin mo, yung ginawa mong yun ba, natutuwa ang Diyos sa'yo? Tutuwa ba ang Diyos sa'yo? Isipin mo. Mas maganda kasi ikaw yung mag-isip eh. Maliban na lang kung hindi ka natablan ng konsensya. Dahil wala ka ng konsensya. Yun lang ang ating masasabi tungkol sa post na yon na ginawa ng isang desperado na kung sino man siya, ay kayo na bahala mag-isip. Ito po si Jando Albado. Uy, nandito pala yung ating Armageddon. Alagot ka ngayon. May sasabihin ako sa iyo ngayon. Oh. Okay no, so hanggang dito na lamang po mga kapuntos. At move naman po tayo sa ating second part of the program. Portion. So let's move now back to studio.